Magandang araw, kamusta? Ako nga pala si Ginoong Jefferson Vizcaino at ang ating tatalakayin ngayon, mga tula sa panahon ng katutubo. At sa pagtapos ng ating talakayan, aking inaasahan ang iyong matutunan kung paano na ipapaliwanag ang mga tula sa panahon ng katutubo sa pangyayari. Natutukoy kung paano ginagamit ang tula sa panahon ng katutubo at nakakaya ng sumulat at isa sa tulang katutubo at naipapaliwanag ito. Ano nga ba ang tula sa panahon ng katutubo? Ang tula sa panahon ng katutubo ay likha ng ating mga ninuno bago pa dumating ang mga dayuhan. Ipinapasa ito pasalita at ginagamit sa araw-araw na buhay sa pag-awit, pagdarasal, pakipag-usap o kahit sa paglalaro. Simple man o malalim, ang mga tula noon ay hindi sa puso at nakaugat sa kalikasan, paniniwala at kultura ng mga tao noon. Mga halimbawa ng tulang katutubo: bugtong, sawikain, salawikain, tanaga, awiting bayan. Ito mga kahulugan ng tulang katutubo. Bugtong, ito ay palaisipan na may tugma at sagot. Sawikain, mga nakatagong kahulugan. Ang salawikain naman, ito ay isang kasabihang may aral. Tanaga, maikling tula na may apat na taludtod at 7 pantig bawat isa. Ang awiting bayan, mga kantang nagpapahayag ng damdamin o gawain. Halimbawa na lamang, Huyayi at Dalid. Ano nga ba ang pagkakaiba ng salawikain o sawikain? Ang sawikain ay malalaman agad kung ano ang kahulugan at ibig sabihin nito. Ang sawikain naman ay may nakatagong kahulugan at ibig sabihin nito. Halimbawa naman ng bugtong, isang butil na palay sakop ang buong buhay. Anong sagot? Ilaw. Halimbawa naman ng sawikain, itaga mo sa bato, magbigay ng kahulugan. Ang kahulugan nito, isang pangakong hindi nababali o matitibag, siguradong totoo. Halimbawa naman ng salawikain, ang taong nagigipit sa patalim kumakapit, magbigay ng kahulugan. Ang kahulugan nito, kapag ang tao ay walang-wala na o nasa matinding pangangailangan, minsan ay napipilitan siyang gumawa ng mali o iligal. Halimbawa naman ng tanaga, sa hardin ng aking puso, pag-ibig mo'y namumukod, kahit ulan ay bumubuhos, sa'yo pa rin ang paglingap.